But those refuse to see who never knew our God, but children of the Heavenly King, but children of the Heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Beautiful city of God. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle. See his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward, then, ye people, join the happy throng, blend with us your voices in the triumph song.
Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there.
Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Stand up, stand up, stand up. Hey everyone, thank you so much for watching. Remember to subscribe to our channel and turn on that notification bell.
Amen. And good evening sa ating lahat. Amen po. Morning, good evening po. Good evening, naimbag nga rabi. Kanya tayo amin na kabsat. And nandito ulit tayo sa ating weekly na devotion, virtual devotion ng uniformed service. And it's the first devotion of the year 2023. Ay, nako. At napakasaya talaga, no? Ang nandito ulit tayo sa 2023. Sabi ko nga is doon sa devotion namin sa Stockade kanina is maraming hindi nakaabot ng 2023. At tayo ay talagang blessed pa rin tayo. At we are here, no? And still doing well sa ating health, mga ganon. Kaya yun ang number one na pasalamatan natin, no, sa ating Panginoon. And maraming salamat sa ating mga viewers. Yung viewers na kasi parang nanonood lang, no, mga kasama natin this evening, no. And ayan, meron kita natin dito sa Facebook natin. Andyan si mga interns natin. And nakikita ko yung mga yung mga alumni na natin, no. And tuloy-tuloy kayo as you start with your review sa pagkuha ng board exam ninyo. Is walang ibang laman din ng aming panalangin, no, kung hindi yung makapasa tayo ng board examination, no. And so magandang gabi sa ating lahat, Ma'am Evangeline, si Sir Kelvin, ayun, Sir Kelvin Kawili, and si ko ba yan? Sir Kelvin ba yan? Kasi may Kawili na intern eh. Ay, si Sir Kelvin yan. Oo. And ayan, si Rona. Ayan dyan si Ma'am Virgie. Sino pa? Si Sir Bore, nakita ko din kanina. And sino pa yung mga nandyan? Ayun. Ayan. And marami pa. Alright, so ang pag-uusapan natin, mga kapatid, this month and the entire na January is yung goal setting. Okay, goal setting natin. And walang ibang pinaka-importante, especially, no, especially in our life, and then sa inyong trabaho in the future, if yung magiging police officer kayong lahat, 'di ba, is siguro dagdagan ni Sir Tom sa application and importance of planning. Sa totoo lang, in each organization, no, sa mga organisasyon talaga is meron silang separate unit for planning. Okay? So and sa last na visit natin is that visit ng nag-o-audit sa atin ng schools is hinahanap nila sino yung planning officer. Sino yung anong office ang nagplaplano sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Ayun. Talagang hinahanap nila 'yan, no? And then even sa structure ng ating kapulisan and sa structure ng ating kasundaluhan, is meron silang planning officer talaga, because the plan is very important to reach a certain goal. Okay? And so, ang mauna talaga, mga kapatid, no, is that we need to set a goal. So, sabi niya dito sa Proverbs chapter 16 verse 3, sabi niya is, ito ilay down lang natin muna, no, before we go to the planning itself, is that goal setting tayo. And then in coming up with the goal, is ito yung first na ilalagay muna natin sa isip natin, no? Sabi niya sa Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Diba? Napakaganda. Commit kanino?
And what are we going to commit? Our works, okay, unto the Lord. Yung works natin na ito yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, ito din yung mga goal natin. Okay, because the works, okay, are the ones that we are trying to do every day. Okay? So, our thoughts will be established if we commit to whom? Diba? We do not commit to a certain individual. Ikukuha natin yan, no? Kasi nga, sabi niya dito is that what I would like to establish, mga kapatid, no, is that in coming up with our goal, hindi natin kakalimutan na kung saan i-commit natin ito sa ating Panginoon. So sabi niya, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ngayon, anong ibig sabihin ng goal na ito, mga kapatid? No? Kung goal setting tayo, anong ibig sabihin ng goal? Goal is the result or achievement toward which effort is directed. Diba? Again, maganda itong definition niya. Goal is the result or achievement toward which effort is directed. So, keywords here, mga kapatid, is result or achievement and then effort directed. Diba? So pag wala ka tayong, kagaya ng sa ating buhay, mga kapatid, no? Kaya nga sinasabi palagi sa atin, anong plano mo? Diba? Sa buhay mo, mga ganon. Anong plano mo pagka-graduate mo ng elementary? Anong plano mo pagka-graduate ka ng high school? Ayan. And even, anong plano mo pag-graduate ka ng college? Diba? So karamihan is that, tinatanong natin anong tawag dito? Anong plano mo pagka-graduate na ng college? Sa totoo lang, marami pa na lito pa rin, no? Na patapos na sila sa course and yet they do not have some plans. Okay? And kagaya din, mga kapatid, no, pag maglalaro tayo ng basketball, for example, 'di ba? Is that meron tayong goal. The goal there is to get a point. And of course, shoot the ball sa basket. And so, before tayo makakuha ng point is that meron tayong play. Okay? Diba? Yun ang tawag nila. Diba? Meron tayong play. Makikita mo pagka yung isang team is, no, hindi sila magkakilala, walang organization, ganon, hindi sila organized. When bara-bara lang yung laro nila. Diba? And so, hindi sila makaka-achieve ng kanilang goal. And sabi ko nga, in basketball is that you must have to place the ball doon sa basket. And so pag wala tayong play, wala tayong plano, 'di ba? Wala tayong plano is chances are we cannot be able to achieve our goal, 'di ba? Pag wala tayong plan. And so ginagawa natin is that ayan, yung players, ito ganito yung gawin natin, dito ka. And then pagpasa nila ng ganon, pagpasa nila ng ganyan, ayun. Diba? Of course, different yung execution. Kasi nga, pupuntahan din natin yan, pupuntahan din natin na kung saan the plan or the execution of the plan is as good as the plan itself. Because you may have planned so many at maraming nangyayaring ganito. Diba? Sa basketball, ganito, nakalimutan niya yung play. So anong nangyari? Ayan, naagaw yung bola. Diba? Oo. Tapos meron yung mga sinasabi nga natin nagsasarili pa rin. Meron na ngang play. Ang gusto nila, pag hinawakan ng bola, siya pa rin ang mag-shoot. So play, mga buwakaw. Diba? So, sabi natin, siya ang mag-shoot, ganito, ganyan. Ay, hinawakan yung bola, nakita yung ring, shoot ka agad. Diba? And so, the plan, the execution is as good as the plan itself. Because we may have a very good plan, but the execution, hindi yan, we cannot be able to achieve our goal. And so, kagaya din sa inyo, for example, our plan is to finish within 3 years ang criminology. At alam ko marami sa inyo, hindi nakukuha yan. Diba? Because nawawala yung plano. Diba? And the others, wala talaga silang plano. Kagaya yung mga hindi nagpre-enroll dyan. Mga ganon.
Okay? Ngayon, problema na ng college ninyo. Okay? Meron din yung nag-pre-enroll na wala. Ayun. So, there in a way, there is something wrong, di ba, on its execution. Ganyan. And so, another is that, ang definition ng goal is that the intention of an activity or a plan. Di ba? So, it is the intention. The goal is the intention of an activity. So, meaning to say, we ask ourselves, mga kapatid, bakit ko ginagawa ito? Like for example, bakit ako nag-enroll ng criminology? Di ba? Bakit ako nag-enroll ng criminology? Kasi gusto kong maging teacher. Wala naman sigurong ganyan. Di ba? Gusto kong mag-aral ng baril, ballistic, forensic. Gusto kong alamin kung why is it that crimes are committed because I would like to address the commission of crime. Okay? And so, nag-criminology tayo. Tama? So, if you're a police officer, eventually, you are supposed to prevent crimes. Diba? And so, sasabihin, magpupulis ako because I would like myself to be an instrument of peace. I want to become an instrument na kung saan hindi ako or isa akong maging peacemaker. Sabi nga nila. Diba? Ngayon, ito na, mga kapatid. Kukunik ko na ngayon. Okay, kasi dito na papasok yung commit thy works unto the Lord. Okay, ganito. Kasi maganda nga yung ambisyon mo, mga kapatid, no? Maging police officer ka, and then ikaw ang magpapatupad ng batas, ngunit ito na. Pag walang Panginoon sa sarili mo, ito, maraming mga members ng uniformed service na kung saan yun yung first na isip nila noon. Pero anong nangyari ngayon? Because they did not commit thy works unto the Lord, sila na ang nagiging salot ng lipunan natin. 'Di ba? Ayan. So, yun ang number one na titignan natin, no? Na kung saan sarili kasi natin ang tinitignan natin eh. That is why training pa lang, and then pagka-graduate natin, sino yung first na nagiging problema ng barangay? Diba? Ayan. So, yung mga criminology students. Okay? Yung mga anong tawag dito? Members ng uniformed service na sinasabi nga natin. Okay? Na kung saan sila ang charges ng indiscriminate firing, sila yung nag-iinuman, and then konti lang nakuha, pinasahan na ng baril, yung may baril sila, di ba? Ay, yung iba, nagmamayabang kasi SF sila, di ba? Ranger sila, staff sila, mga ganyan, di ba? Ang yayabang, okay? Oh, totoo yan. And so, bakit? Kasi nga, hindi nila tinignan. To whom are they committing? Lahat ng mga serbisyo na mga ito. Oh yes, talagang walang problema. Na kung saan, maganda na yung serbisyo natin is for our country. Diba? Pero pag titignan ninyo, lahat ng mga, even in their oath, okay, even sa oath, sa police officer's creed, ano yung nauuna dun? I believe in God. Diba? Na yun ang nauuna. Even in the preamble of the university, preamble of the Republic of the Philippines. Okay? Anong first nakalagay doon? Diba? It is Almighty God. Okay? And then, meaning, alam niyo kasi nga, designed ito dapat na kung saan kinukomit natin itong works natin unto the Lord. Okay? Kasi doon yung nauuna, if we commit ourselves or if we commit these works unto the Lord, He will establish our thoughts. Okay? Meaning to say, mga kapatid, na kung saan i-establish niya ang ating thoughts. I-establish niya kung paano natin gagawin yung mga iniisip natin na mga goals natin. Okay? And so, napakaganda yung mga goals natin. Ako mismo. Okay? Ako mismo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nagkuha ng criminology para magturo at magiging dean. Hindi. Okay? Isa lang ang nasa isip ko. Magiging police officer. Okay? And so, ganun din sa, alam ko, ganun din sa karamihan sa inyo. Para
'Di ba? Maging cream kayo and then magiging pulis kayo, mga ganyan. Sana hindi lang yung iniisip is kasi maganda yung sweldo ng pulis ngayon, times 2 na ni President Duterte, 'di ba? And ang number one reason kung bakit nga inadjust yung sweldo kasi maraming mga kapulisan natin nasasangkot sa mga kung ano illegal na mga gawain. 'Di ba? Kidnapping, yung mga yun, sobra. 'Di ba? Oh, ilang beses na nakita natin yung mga ganyan, police officers and uniformed personnel involved. Okay, sa mga ganyan. Oh, madami mga kapatid, no? And so tinaasan para hindi sila nagagawa ng extortion, hindi na sila gagawa ng kung ano-ano. Question, mga kapatid. Excuse me. Question, mga kapatid. Na-address ba yung problema? 'Di ba? That's the question. Kahit gawin natin siguro, kahit gawin natin na 80,000 pesos ang sweldo ng PO1. Mga kapatid, do you think mawawala yung problema natin na mga sasangkot? I don't think so. Okay? And so, makikita natin dito that it is not really. Okay? It is not really yung pay. Well, it has an effect. Diba? But totally, hindi ganon. Diba? Kasi nga marami pa rin. Okay? It has an effect na kung saan, doon sa mga tao na nakakaintindi ng contentment. Okay? But most individuals and most human beings do not know the word contentment. Diba? Kaya nga meron na nga silang ganitong and mind you, mga kapatid, no? Yung mga nasasangkot sa mga ganito, nasasangkot sa mga, nakikita ka ba ng PO1 na sangkot sa, anong tawag dito? Corruption, mga ganon. Okay? I don't think so. Well, meron ng mga konti-konti, but tignan ninyo, sino yung mga nasasangkot mismo sa mga corruption? Mga matataas na mga opisyal natin. 'Di ba? Oh, masasabi ba natin kokonti ang sweldo ng mga yan from colonel hanggang general? I don't think so. 'Di ba? Pero the question is, bakit magawa pa rin nila? 'Di ba na mangurakot? Nakikita niyo 'yun? Di ba? Because they are not committing their works unto the Lord. That is why, when we do not commit our works to the Lord, He will not establish our thoughts. Di ba? And so, madali lang na kung saan alam natin na ito dapat na mga itong MOOE na ito, di ba? Itong budget na ito is para dapat sa mga ganito, ganyan. Anong ginawa? Wala, inuwi nga. Mga ganon. Diba? Yun ang nakakalungkot. Sinong gumagawa nun? PO1 ba? Na kung saan pwede nating sabihin, kukunti kasi yung sweldo Okay? Hindi Yung mga nakaposisyon Diba? Mga nandun sa malalaki talaga yung kwan. But why is it na madali lang sa kanila? Na mangurakot. Nakikita natin yun, mga kapatid, no? Oo. Because nga, hindi nakakommit ang kanilang work sa ating Panginoon. Pero, kahit na, sa totoo lang, mga kapatid, no? Dito sa PMA, Baptist Church, tira natin. Hindi naman sila talagang mga executives. Hindi naman sila talagang aral ng mga tao. Diba? Hindi man lahat sila mga magaganda yung mga but they know what's the meaning of contentment. Diba? Bakit? Biblia ang basis nila ng pamumuhay Hindi material, hindi worldly Diba? Kaya nakokontento sila per day na sweldo. Diba? Nakokontento sila sa mga ganyan. You see that? Kaya, mga kapatid, no? Ang goal setting tayo lahat, kayong mga estudyante, for example, is that while you continue yung inyong schooling, yung inyong pag-aaral, our prayer is that makita ninyo itong Proverbs 16:3 na ito. That you will commit yourselves, or you commit your works unto the Lord. So that your thoughts will be established. Okay? At alam natin, yung
alam niyo yun, yung trabaho natin, pinagtatrabahuan natin, is that hindi lang sa pansarili. Okay? Kaya, ibig sabihin ng commit, to promise, or give loyalty, time, or money to someone. Yan, di ba? Pag nag-commit ka sa sarili mo, nag-commit ka sa isang, walang problema mga kapatid. Kailangan natin yung loyalty sa PNP, loyalty sa AFP, loyalty sa inyong trabaho, di ba? Loyalty sa inyong anong tawag dito? May cake kami dito. Thank you. Commit kayo sa anong tawag dito? Sa sarili ninyo. At hindi nyo kinukumit itong or promise, di ba? To the Lord. Madali lang na matempt tayo, mga kapatid. Di ba? So, we must have to be able to determine to whom are we committing. Okay? I hope nakukuha natin no yung kwan dito, yung point natin dito na to whom are we committing. Sabi nga niya dyan is commit thyself unto commit thy works unto the Lord. Okay? And so hindi sinabing commit thyself to yourself, commit thy works to yourself. Commit thy works to any company for whatever pinagtatrabuhan natin. Siyempre, kailangan nila yung loyalty natin. Kailangan natin yung commitment din natin. Pero, ang huwag nating kalimutan is the entire picture of it. Diba? Na kung saan yung commitment natin is that unto the Lord. Kasi, pagka tinanggal ka na sa trabaho mo na yan, diba? Magiging bitter ka ngayon sa inyong former na anong tawag dito? Pinagtatrabahuan. You see that? And so, another meaning is to fully dedicate yourself to something. Ayan. To whom are we dedicating? Diba? Ourselves. Ayan. Sinasabi nga ni Sir Tom kanina is that na-realize ko na naman yun. Diba? Na kung saan siya is that he can be able to say na kung saan he has been tested for so many times already. His faith has been tested so many times. And truly, okay, na kahit short period of time kayong magkasama kay Sir Tom, nakikita ko naman talaga yung mga challenges. And yet, ako siguro, iniisip ko sa sarili ko. Kasi sabi niya kanina, ay ewan ko lang kay Sir Ariel, kung in the future at sasabihin niya, ay bahala ka na dyan, Sir Ariel, Sir Tom, sa ginagawa mo dyan. Bahala ka na dyan. Sa totoo lang, na-realize ko yun. And kaya nga, ang prayer ko palagi is that, Panginoon, prayer ko is that hanggang sana matapos ang buhay ko dito sa mundo na ito, diba, is that I will be a good and faithful servant sa iyo. Faithful unto death. Diba? Oo. Kasi hindi natin alam. Mga kapatid, I cannot say that parehas kami kay Sir Tom na, parehas lang tayo, Sir Tom. Okay? Malayo, mga kapatid. No? Malayo kami. Na kung saan, pwede niyang sabihin, he has been tested already sa lahat ng mga ito, challenges ng mga ito, and still he is here, committing his works unto the Lord. See that? Diba? And so the same, no? Imagine, natapos na yung isang career. Diba? Sa PNP. Okay? Natapos niya. And during that time, nung natapos ba niya, wala siya sa Panginoon? No, nandito siya. And then comes another career. Nandito na naman pa rin. Ang Panginoon pa rin sa kanya. Diba? And so, makikita natin, mga kapatid, saan tayo nagkukumit. Okay? Kaya, sa Proverbs 1-9 kasi, it reflects on the heart's intention to make plans and the Lord's rule over that particular planning. Diba? So habang nag-goal setting kayo for 2023, bakit ako bumabalik? 2023 or sa second semester ninyo, diba? And even sa atin, mga minamahal namin ding taga PMA BC, while we set our goal, okay, anong sabi ng ating pastor nung Saturday? Saturday ba yun? Is that a godly plan. A godly goal. Not a worldly goal. Okay?
Because a worldly goal, it can be washed away. Di ba? And magiging iba pagka worldly goal kasi natin mga kapatid is that yung plano natin and activities natin to achieve yung worldly goal, syempre, worldly din. 'Di ba? Oo, hindi tayo magsisimba, mga ganyan kasi nga worldly. Pero pag ang goal natin, for example, ang goal natin, hindi ko i-miss ang services. 'di ba? Those are godly goals. Ngayon, syempre yung activity mo, anong gagawin mo doon? Syempre godly activities, godly plans. Sasabihin mo sa sarili mo, this year is ile-level up ko ang aking spiritual life. Ayan. So, ano yung mga plans mo to level up your spiritual life? Magmi-ministry tayo. 'Di ba? And then, hahanap ka ngayon ng mga activities that will lift. Hindi naman magli-lift kung hindi. Mag-attend na lang ako ng Sunday. Mag-attend na lang ako ng Thursday. Pero Saturday, hindi. How will you say? Ngayon na, 'di ba? Mga ganyan ba? And committing one's ways to God with reverence is the wise way to make plans. 'Di ba? Again, committing one's ways to God with reverence is the wise way to make plans. 'Di ba? And so, kapatid, no? As we start our new year, as we start our 2023, let us make sure that those plans, we commit it sa ating Panginoon. Okay? So that, okay, our thoughts, He will establish. Alright. So, okay, for now, yun muna ang may share ko, and alam ko may share din si Sir Tom. Ayun, nakita ko si Sir Pat, naka FB Live. Hello Sir General, good evening po sa inyo. Sabi niya, Amen sir, the way in which you plan something will determine how you will finish it. Wow, napakaganda. Ay, hopefully, prayerfully maka-join si Sir sa atin this evening ulit. Wala pa namang oras eh. Okay, Sir Tom, dagdagan mo yung sinabi natin. Yes sir, thank you so much. So ituloy po natin. Yung verse na ginamit ni Sir kanina ay verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. I would say sa bawat isa at sa mga estudyante, it's time for us na dahil yun nga sa aming Lord's Supper ay napaalalahanan tayo nung ginawa ni Jesucristo sa cross, ano. And with that ay it's always nice na ituon natin yung buhay natin na lahat ng gagawin natin ay nag-glorify natin ang Diyos. And so setting goal is very important. At sabi ni Sir kanina ay yung goal na may kinalaman ang Diyos diyan. Para hindi tayo nagiging yun nga, makasarili or worldly goal. And with that ay ang ganda ng magiging result niyan. Kasi kayo mga estudyante later on magiging alagad kayo ng batas ay kung ang sinet mo na goal ay let's say may kinalaman ang Diyos, at of course ano ba yung mga gusto ng Diyos sa isang alagad ng batas? Siyempre yung maging magserbisyo ka na kita yung Diyos sa buhay mo. At yung mga godly things na napag-aralan mo ay nakikita sa iyo, yung ilaw ng Diyos, no? At to add yung mga basahin ko po itong at ito ay naisip ko kasi itong pinagtutuunan ng PNP ng
or ginogol nila ito, goal nila ng 2030 ito, pero sabi nga dito, PNP Patrolman 2030 Roadmap. So ano ang vision ng PNP dito? Imploring the aid of the Almighty. Makita natin, inuna yung Panginoon dito, no? Yung aid means yung tulong, yung gabay, yung yung wisdom ng Panginoon. So maganda at inuna ng PNP itong Almighty God, no? By 2030, sabi dito, we shall be a highly capable, effective and credible police service. We are talking about transnational crime already. Kanya nga nagle-level up ang PNP at even sa school natin, maraming innovations to cope up sa future na magiging trabaho nyo. Kayo na ang mag-handle nito. At with that ay sabi nga ni General Basar, yung ating regional director, in 5 minutes dapat nandun ka na sa crime scene, no? So ayan, highly capable, effective and credible police service, no? Working in partnership with a responsive community. Sa police community relations efforts natin, pag-aaralan natin yan sa CP1 pala ito, community policing, na hindi natin ma-address ang crime, ang peace and order, kung walang, sabi dito, responsive community, walang involvement ang community. Okay, so towards the attainment of a safer place to live, biruin mo yan, no? Maraming mag-invest sa Pilipinas dahil safe na lugar. Safe place to live, to work, pwedeng pagtrabahuhan and do business. As I said, yung mga businessman ay mapupunta dito. Kanya, with that, though at least, yun nga, may, yung sabi ni Sir kanina, at least may tinutumbok ang PNP. Though in a longer span of time, pero at least as I said, meron hindi yung bala na diyan. Anong mangyari sa atin? So nag-i-improve modernization, andon yung ito nga yung ginagawa natin sa transformation program, nai-insert nabubuklat natin yung Biblia hanggang sa squadding. Nasubukan nyo naman yan. Ay, masusubukan nyo pa lang pala sa mga stations. Maliban sa mga itong mga mga alumni. At napakahalaga ng meron tayong goal sa buhay natin. Idagdag ko itong kasi pagka may goal ka at may kinalaman ang Diyos sa goal mo, at yun yung talagang iko-commit mo, yun sabi nga, iko-commit mo, mag-stick ka doon, ay you will soon enjoy what you are doing sa serbisyo. Okay, so may phrase dito sa PNP hymn, basahin ko lang, tungkulin aming karangalan, no? Ang tungkulin ay karangalan namin, hindi yung pagka kasi ang tungkulin ay kumbaga compliance yung ginagawa mo, ay huwag mong sabihin karangalan mo yan. Naglilingkod na ka na compliance, mas marami kang gripings, mas marami kang malingering, mas marami kang pa yung mga nakakainis na ugali ng isang alagad ng batas, no? Tungkol aming karangalan, ihandog ang iisang buhay. Baka pagka ikaw ang unang tatakbo na ngayon, tapos taga Cordillera ka pa, nice sauce, apo. Tapos taga-UC ka pa. Kaya useless itong mga bagay na ito, kapatid. Now, kung yun nga, alam nyo ba pagka if you are serving people, you're serving God, no? At nag-google ka na, it's either of the two lang naman talaga kasi yan dyan sa serbisyo. Na it's either piliin mo yung option, yaman ako dito sa madaling pamamaraan, or okay na ako sa kontento na ako sa sweldo ko, importante, masaya akong naglilingkod sa kababayan ko, no?
So, isang praise ulit sa PNP hymn, batas ay ipatutupad pantay-pantay para sa lahat, walang mayaman o mahirap. Ang dulot sa bayan ay galak, kung nanaijay. Doon napapasok yung verse natin sa Proverbs, then when the righteous are in authority, the people rejoice. So tignan mo yung mga may ang nasa authority, yung nakasuot ng blue na goa, pambira, parang UC goa ng intern, ano? Ay kaya nga tinuturuan namin kayo na pagka sinuot nyo na yung goa uniform nyo, see to it na naglilingkod kayo ng maayos, ano? Na matutuwa yung mga tao sa ginagawa nyo. Hindi compliance at hindi kayo nagnanakaw ng oras. Okay? Again, verse to PNP hymn, when the righteous are in authority, the people rejoice. Sa PNP hymn, ang walang mayaman o mahirap, yun ang paglilingkod mo, ipapatutupad mo ng batas, wala kang kinikilingan. Ang dulot sa bayan ay happiness. Di ba? So, sa pangunang linggo ng taon ng 2023 ay setting goal, no? Yung topic natin, sana kahit papano ay napaalalahanan ko kayo or namin kayo at na ano bang tawag doon, anong term doon, na remind tayo sa kung ano ang dapat na wag tayong susuntok sa hangin ngayong 2023. Mag-set tayo ng goal. At yung goal na yun ay dapat may kinalaman ang Panginoon. At tiyak, pagka may kinalaman ang Panginoon dyan, ay yung sinabi na verse kanina, yung thoughts mo ay ang Diyos ang siyang magkakaloob ng magandang laman ng isip mo kasi kinumit mo kinumit mo sa Panginoon yan. Kaya tiyak magiging maganda yung flow ng year natin at of course natutuwa ang Panginoon sa mga bagay na yan. Kanya it's really nice na may mga programa tayo na ganito na kung saan ay napag-aaralan natin, napag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na gagawin natin sa taong ito. At kasi binubuklat namin yung Biblia namin, ay nakakatulong ito. After all, ito yung best na gagamitin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, sir, thank you. Amen. Amen. Thank you, Sir Tom. No? And ay nako, sa totoo lang talaga is that we need to sa testimony ko po talaga sinasabi ko na kung saan lahat ng mga ginagawa natin noon is para lang sa sarili natin, para lang sa, yes, of course, para sa families, para sa mga anong tawag dito, mga binubuhay natin, mga gano'n, if you are the breadwinner, mga ganyan. Huwag natin lang kalimutan, mga kapatid, no, that there is a higher authority, okay, than all the things or all the persons na nandito sa atin, sa mundo, if not, it's only ang ating Panginoon. That is why, sabi nga niya sa binasa natin na verse that we establish. Tamang sabi ni Sir Pat kanina dito sa kung saan yung how we plan, okay, will also determine kung ano yung how we finish it or what will be our ending. Kaya kung makamundo, lahat yung plano natin, mga kapatid, is that parehas din. No, on how we finish, doon talaga pupunta yan. And how we are going to achieve it. Okay, will still be worldly. Diba? Ayan. Meron akong parang meron akong nakita dito na sabi niya is ayun, sabi ni Ivy. Hello Ivy, good evening sa'yo. Sabi niya, it's been a while. FB muna po ako. God bless sa ating lahat. Okay, we pray talaga that kasama kayo sa amin. And meron akong nakita, hindi ko makita sir, yung pangalan kasi ninyo is Lodsky, sabi niya Lomsky. And member ng PNP natin, I don't know kung naging estudyante ko siya or
kasi nung sinearch ko, hindi masyadong clear yung kwan and yung pangalan. Kaya shout out. Oo, pasensya po sa kwan kung hindi ko masyadong aninag, no? And sabi ni Dadsaag kanina, Dadsaag, yung sinabi mo kanina, anong tawag dito? Only Jesus can satisfy our soul. Gusto kong pag-aralan mo yung kanta na yon. Okay, Marcher, paki-take note ito. Okay, kasi napakagandang kanta yon. Isang jail officer trainee nung devotion kami sa Easter College noon. And ang kinanta niya is Only Jesus can satisfy our soul. Di ba? And totoo yun. Oo, sa Saturday or Sunday. Di ba? Sa mag-special number ka, dito sa atin kung mag-fellowship tayo. Okay? Only Jesus can satisfy our soul. Napakaganda yung niya, napakaganda ang kanyang anong tawag dito? Message ng kanta na yon. No? And nakikita ko din dito si Sir Asierto. Good evening, sir. And Ma'am Cherry, of course, Ma'am Cherry Castro and Ma'am Cherry Abalos. Ayun, dinala ang cake dito. Maraming salamat. And Ma'am Emilia, ayun, good evening evening ba yan sa inyo? Oo. And tingnan ko Sir Mark kung sino pa yung mga nandyan na. Meron mga comments eh. Basahin nga natin yung mga comments nila. Doon sa taas. Hindi yan. Hindi yun pa. Nasa baba. Yan, sabi niya. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass, and He shall bring forth the righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Amen. Ayan, good evening, Kenneth. Ayan, good evening, Kenneth. Pasyal. Dito, Kenneth, no? Kwentuhan tayo. Then, amen po, sir. May we commit our works to God with reverence and sincerity. Amen. Yan. Sir Edgar, good evening sa iyo, Sir Edgar. Sino pa? Meron pa dyan eh. Sa taas. Meron sa taas yun. Sabi ni Marcel. Yung sinabi si Marcel kanina eh. Ayan. Alright. Okay. So, again, mga kapatid, no, wag po nating kalimutan the meaning and why is it that ang goal is that a result toward which our efforts is directed. And so it's very important kasi pag wala po tayong goal, hindi natin alam yung effort natin saan directed ang effort natin. Diba? Kagaya nga kung maglalaro tayo ng basketball, sige, isipin nyo nga ito, mga kapatid, no? Wala tayong play, mga ganyan. Okay? Or, rebound ng isa, tapos dinire-diretso na lang hanggang sa quad, sinut niya, ganun. Hindi pumasok, or kahit man na pumasok yun, di ba? Parang patsamba-tsamba lang ang ginagawa natin. Pag wala tayong goal, wala tayong play, di ba? And so, even in our life, mga kapatid, is very important, okay, that we should be able to know our efforts, where our efforts are directed. Bakit? Because, like yung sinabi ni Apostle Paul, no, is that we are not like nung boksingero na parang sumusuntok lang sa hangin. No. Dapat yung effort natin na kung saan sumusuntok tayo, dapat may target tayo. 'Di ba? Para hindi sayang yung effort natin. If we do not have something na result natin, magiging goal natin, no, wala tayong tinatahak, mga ganyan, is that anong mangyayari sa effort natin? Our efforts will be useless. 'Di ba? Our efforts will be in vain. Okay? If we do not have something na kung saan nakadirect lahat yung mga efforts natin. Kaya nga, mga kapatid, no, even in our Christian life, di ba? Even in our Christian life, we must have to, anong sabi sa devotion natin ng kahapon, okay, ng umaga, our heart must have to be fixed. Okay? Hindi yung
magpabago-bago tayo, especially sa ating Christian life. Okay? 'Di ba? Kaya i-establish natin, 'di ba? Our goal kasi will bring our all what we are doing not in vain. Okay? Ibig sabihin mga kapatid is that talagang yung efforts natin, like for example, no, ito. Every Wednesday, sabi ko nga kanina din nung nag-testimony ako kanina sa stockade, no, is that hindi kami magsasawa na pupunta doon because we believe, mga kapatid, that the word of God is very powerful and it will convict. Diba? Kung ilang yung mga nandun, let's say 40, 30 na mga preso na nandoon, and then we share the word of God to them, we believe, mga kapatid, no, na kung saan yung salita ng Diyos is magagamit nila yun. Diba? And magpapabago ng buhay. Kasi kung hindi kami naniniwala doon sa goal namin na yun, na yung salita ng Diyos is pwedeng magbago sa kanila. Diba? Kung aalis sila doon sa preso and then maggumanda yung buhay nila, because nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Wow! Diba? What an achievement. What a goal. Okay? Kaya, prepare si Sir Tom ng kanyang message. Ako naman, yung song lead, mga ganyan. And then sasabi natin na pupunta doon every week. Hindi in vain nga. Yung effort natin, makikita natin na kung saan yung effort natin na kahit na pagod tayo after work, pumupunta pa rin tayo doon. Diba? And then nag-share tayo sa kanila kasi yung goal natin is that may pagbabago. Kung hindi tayo naniniwala na yung salita ng Diyos is powerful and can change people, bakit pa tayo pupunta doon? Diba? Oh. And mga kapatid, we are living testament kasi. Maraming mga living testimony na kung saan ngayon is sino nagbago ng buhay namin? Diba? Oh, sige nga. Kaya, yung mismo kami na nakaranas is that we are not unselfish or we are not selfish na hindi ipahayag sa iba. Diba? Because we believe, like us is binago ng Panginoon, diba? Is that, why should it not work also to others? Okay? That is why, mga kapatid, no, yung goal na yun, tayo nga, everyday nagde-devotion. Diba? Kasi alam natin, yung mga nakikinig sa atin, is that pwedeng baguhin ng Panginoon. Diba? Oh, so why bother na everyday makinig? Why bother na everyday na mag-prepare ng mga lessons? Because ang goal natin, like for example sa inyo, na nag-aaral dyan ng criminology, ang goal natin is that ilan sa inyo ang magiging maayos ang kanilang serbisyo sa bansa natin. Hindi magiging isang eskalawag. You see that? Yun yung pinaka-goal eh. A godly goal. Na kung saan tayo or kayo na magiging alagad ng batas, ayusin ninyo when you will be able to be in that particular branch of service. Kasi ayaw natin na yung mga graduates dumagdag pa. Di ba? Sa dami na ng mga kung sino-sinong mga kwan dyan. Yes, sir. Madagdagan ko yan, sir, yung sinabi mo, sir. Tamang-tama yung, kasi yun nga, magsiservisyo kayo isang araw at ang kada municipal police station, let's say dito sa Baguio, mga stations, station 1 to 10, nag-e-effort ang station na mapababa yung crime volume at saka yung crime solution efforts natin, no, or nila, na kasi ito yung criteria na hindi naman dahil sa best station ka, best municipal police station ka, nandun na tayo, kaya lang syempre ano ang maidadagdag na maganda ng isang Kristiyanong alagad ng batas? Hindi ka kasama dito sa crime volume. Kasi hindi ka magpapaputok ng baril mo. Amen. Hindi ka maglalasing. Tama. Di ba? E di malaking bagay na yon sa effort ng municipal police station, for example. Amen. Okay, so another one is yung natututunan natin lagi na sabi ni Sir Pat noon,
as a Christian, dapat nag-e-excel ka sa opisina. Ibig sabihin, mahalin mo yung trabaho mo, no? Gawin mo yung dagdagan mo pa para walang masabi yung mga ka-opisina natin. And by doing so, yun nga, as per experience, marami talagang kasama na hanggat kaya nilang manggulang. Hanggat kaya nilang, kaya kayo talaga mga estudyante, favor sa inyo kasi at least ngayon pa lang, sana in the future, hindi kayo masasama sa mga sinasabi ko na katulad nito. Okay, so yung ina-assess kasi dito actually minsan internal affairs service ang kailang tinanggal na kasi ito Though meron kami nire-report namin sa from MPS to provincial, sinasabi namin kay PD yung mga result ng inspection namin na nakakadagdag sa as I said, sino bang municipal police station kung ikaw ang chief of police tapos sa 27 municipalities ng Abra ikaw ang pinakakulilat, ayaw mo din makantsawang ka ng ganun. Kaya again, anong naitutulong ng isang Kristiyanong alagad ng batas katulad ng sinabi ko. Thank you. Amen. Amen. Palagi nating sinasabi yan. Paano ka magko-contribute ng crime prevention? Number one, huwag kang gumawa ng mga kung ano-anong mga kwantyan. Diba? Oo. Bisa sarili natin, mga kapatid. Hindi na sinasabi. Perfecto kami, no? Or kung sino man. Nobody. Okay? Alam po natin lahat yan. Tinuro po lahat sa atin yan. Diba? No one is righteous. Okay? Not one. Okay? And that for all have sinned nga and come short of the glory of God. But we can choose, mga kapatid. Sabi nga ni Ma'am Cherry dito is that let all things be done decently and in order. Ayusin natin. Diba? Umayos tayo, kumbaga. Diba? Ayan. Napaganda ang sabi ni Denard dito. Amen, sir. Life without goal is like walking in the night without a flashlight. Tama yun. Madapa ka. Diba? Kung hindi, mahulog ka pa. Diba? Since we will go or where we should be. Also, through the guidance of the Lord, we will know what goal we should set. Yan yung commit thyself first unto the or commit thy works unto the Lord. Okay? Ang kuha natin dito, mga kapatid, as we come up with our goal, yes, magiging police officer ako, tapusin ko itong CP2 ko na ito, diba? Gagraduate ako, mag-board exam ako. Huwag natin kalimutan. Okay? Saan natin ikinukumit? Diba? Palagi yan Kung minsan, Panginoon, please give me wisdom. Panginoon, please give me ako ng katalinuhan para maging isang ganap na police officer, maging ganap na criminologist. Nung pumasa ka, kalimutan mo ang Panginoon, inom ka ng inom ng alak pa rin. Diba? Ganun ba yun? Okay. So anyway, mga kapatid, no, is that maraming salamat sa inyong subaybay again sa ating program this evening. Hindi man natin kasama yung mga members ng mga uniform service natin, pero alam ko, mga kapatid, no, is that in the next na mga devotions natin is pray po natin sila para makasama po natin sila. Okay? So again, good evening po sa ating lahat. And unless Sir Tom, meron ka pang last words? Wala na. Okay, so sabi niya is that, yes sir, no goal, no score. Tama. Okay. Sabi ni Sir Cierto, no goal, no score. Totoo po yun. Okay, paano ka mag-score? Hindi ka naka-goal. Okay, anyway, ayan. So again, happy New Year sa ating lahat. And we pray that, Diyos lang po nakakaalam. But we pray we'll have a prosperous 2023. Alright, sige. And pag wala na, is request natin si Sir Tom para sa ating closing prayer. Ama, salamat po sa gabing ito at sa isang oras na kami ay nag-devotion, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na nag-involve
nakinig, Panginoon, at nawa ito ay hindi isang tabi, kundi treasure namin ito, Panginoon. Lalo na at start ng year 2023, Panginoon. At with the goals ng bawat isa ay help us, Lord, na ma-accomplish namin. Yung mga walang goal pa ay eye-opener ito. Nagagawa sila ng goal, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. And goal na may kinalaman kayo, Panginoon. Yung nalulugod kayo namin, yung nag-glorify kayo namin, at kayo ang siyang masaya sa goal na ito. So Lord, please help us na again magampanan namin, ma-accomplish, magawa namin itong mga bagay na ito, Panginoon. At ingatan niyo po sila, Pastor, sa kanilang pag-uwi, makarating dito sa bagyo na maayos, Panginoon. Patawad, Lord, sa kasalanan na gawa itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat again, and have a pleasant evening po sa inyong lahat. Bye-bye. Sino